So, observe lang po kami kasi healthy naman, wala namang abnormalities pa sa kanya. Pero yun lang, matigas na yun, napapansin namin palaki siya ng palaki. So, nag-consult na po kami sa doktor. Then, nagulat yung doktor na possible daw na may tumor siya. So, nagpa-ultrasound. Then, nakita po sa ultrasound na meron nga pong tumor. So, parang bumagsak na yung mundo namin kasi bakit nangyari? Healthy naman siya. Bakit siya magkakaroon ng bukol? So, kumuha po kami ng second opinion. Nagpunta kami sa isang pinakamalaking hospital sa Bahrain para ipakonsulta siya. Pero, sadly, nirefer kami sa ibang hospital kasi wala pong pedia liver doctor doon. So, nagpunta po kami sa isang general hospital sa Bahrain na same ng Philippine General Hospital sa atin na maraming iba't ibang espesyalista. Na-confine po siya February 2022. Na-admit po siya for almost 10 days ng puro observation. Hindi po nila talaga ma-finalize yung diagnosis ng anak ko until sinabi nila na kailangan ipa-biopsy. So sabi namin, tinapat namin kasi nakaramdam na po kami na kung sakaling iba-biopsy siya, meron bang espesyalista na nagagamot para sa kanya at mag-oopera. Tinapat din po kami na sabi wala. So doon na po yung gumuho yung mundo namin kasi the last day po sa hospital na yun, may mga nag-visit na nurse na may dalang flower and brochure siya for a cancer patient. So doon na po bumuhos lahat kasi parang nagparamdam na cancer yung sakit ng anak ko. So doon po, dahil sa walang gagamot, nag-research na po kami. Nag-search na po kami Facebook, Google, lahat na kung saan po may espesyalista sa mundo na pwedeng gumamot sa anak ko. Kasi po, maselan kasi bata. 2 years old pa lang po siya noon. And then, nakita po namin is India and Singapore. That time po, nag-inquire kami magkano. Ang India po is 2 million up ang ire-ready namin. Then, recording stopped. Ang Singapore po, recording in progress. Ang Singapore po is pinaghahanda kami ng 4 million. So nakakalungkot po, di ba, na may sakit ka na, milyon pa yung gagastusin. So that time wala po kaming ganong kalaki pang pera. Pero kailangan natin ilaban. Dahil buhay po yung nakasalalay doon. Ayan. So, luckily naman po, lahat po umayon. Nag-waiver po ako sa hospital na ilalabas ko na yung anak ko kahit na nilalagnat siya. Kasi wala po na-adapt na po niya yung mga sakit sa hospital like ng sipon, ng ubo, nilagnat na po, nang walang nangyayari. Natatakot na po kami kasi nagsusuka na rin siya. So, nag-waiver po ako na i-discharge ko. Umuwi po kami ng bahay na nilalagnat pa yung anak ko. So, nag-start na po kami kinabukasan humingi ng visa sa Indian Embassy. Napakabait naman po nila that day. Inisyuhan nila kami ng visa. So, 1 day lang, lumipad na kami papuntang India. Ayan na po. Lumipad po kami papuntang India na ang dala kong pera kung sa peso ay 2,000 pesos lang po. Sabi ng asawa, tapos yung ticket po namin dyan, may kaibigan din po siya na ticketing, binigyan po muna kami ng credit na ticket. So nakalipad po kami pa India, na yun lang yung perang dala ko. Sabi kasi namin, buhay yung hinahabol po namin dito. Nasa eroplano po siya, may dala po ako na paracetamol suppository. Pag nararamdaman kong mainit, salpak lang po ako ng salpak kasi baka kung ma-upload kami, pag nalaman nila na nilalagnat yung bata, hindi na makarating ng India. So umiyak po ako sa eroplano, pabulong sabi ko, anak, malapit na tayo. Mabuhay ka. Sabi ko, malapit na tayo. Kasi, as in, mahina na po kasi siya. So, nakarating po kami ng India na malwalhati. Tumuli lang kami sa hotel. Buti po yung hotel doon. After 1 month, saka ka palang magbabayad. Hindi sila humingi ng down payment kasi po yung mga hotel doon is affiliate po ng hospital na pagdadalhan namin. Hanggang sa in-evaluate na po siya ng mga doktor sa hospital, in 3 days,
nag-decide sila for chemotherapy. Ayan na po. Nag-decide sila ng chemotherapy. Ayan na po, nag-start na po siya ng chemo. Yun nga po, during the evaluation, ang tumor niya is 70% of the liver yung affected. So natakot po ako kasi kung sakaling mag-liver transplant, wala pong choice kundi ako yung maging donor. Ay, kami lang pong mag-ina, wala kaming kakilala sa India, kami lang mag-ina yung lumipad. Yung mister ko, nagpaiwan siya kasi siya po yung magpo-provide, gagawa ng paraan para sa pambayad namin. So, ayan na po, nag-start na po yung gamutan. Ayan na, nag-start na siya ng chemo. During chemo, ang sakit kasi maririnig mo yung mga kapitbahay dun sa room na nakinikimo rin sa ward na yon, matatanda, umiiyak, sumisigaw, mga ganun po yung mga reaction. Pero si Amir, natutulog lang siya. Pero yung pinaka-third chemo niya, doon siya hirap na ayaw niya magpabuhat, nakatayo siya, na namamaluktot lang siya. Yan. Sa kanya kasi ang chemotherapy is late reaction po yung mga pagsusuka. After 1 week, nakabalik na kami ng hotel, bibilang ako ng 1 week, ayan na po, susuka na, bagsak na ang mga hemoglobin niya, ganyan-ganyan. Kasi hindi lang naman po kasi ang good cell ang pinapatay ng chemo drugs, pati na po yung mga good cell, hindi lang po yung bad cell. Good cell din po. Kaya, lalo na't bata, napakahirap. Ayan. Nag-start na po akong sumali sa mga group ng same case ng anak ko sa lahat, sa buong mundo. Nag-search na rin po ako ng mga dapat pang gawin during chemotherapy. Until, na-search ko po na pag pala nagki-chemotherapy, dapat may antioxidant. Para yung purity po ng chemo drugs na pumapasok sa buong katawan, hindi masyadong apektuhan yung kidney. Kasi po yung kidney talaga ang titirahin ng chemo drugs. So, hanap ako ng antioxidant. Tapos, meron ako mga nakita, tinanong ko sa doktor, hindi nila sinasang-ayunan. So, wala po tayong magawa kasi yung mga antioxidant na nakita ko is parang mga synthetic siya, hindi siya organic. So, ganito, si Amir, mula na nag-start yung chemo, nag-start na rin ang sipon, ubo niya, runny nose talaga, as in, hindi na nawawala. Kasi hindi rin siya bigyan ng mga doktor ng gamot doon. Sabi nila, painumin mo na lang ng juice, pakainin mo na lang ng gulay, pero hindi po siya kumakain na. Nag-start na siyang hindi kumain, even the milk, inaayawan niya na. Pakunti-kunti na lang, wala na siyang kinakain. So, natatakot na ako kasi bumabagsak na rin yung timbang niya. And one thing pa, nag-start na rin po ako na mag-raffle-raffle. Kasi para po may panggastos din kami sa India, sa hotel, pagkain namin, pagkain ko, ganyan. Minsan hindi na ako kumakain, hindi naman halata kasi mataba ako. Pero kailangan po syempre na maging malakas tayo. Kasi ako lang yung sandalan ng anak ko. Kami lang, hotel, hospital, hotel, hospital. So, nag-start na po ako magpa-raffle-raffle. Yan. Kasi una po, ayokong ma-reject, ayokong mangutang, tapos makakaramdam ka ng rejection kasi OFW ka. Sasabihin nila, OFW ka, wala kang ipon, wala kang pera. Kasi that time po, bago siya magkasakit, bumili po kami ng bahay. Kaya hindi namin inaasahan na magkakasakit. Yung pala po yung dapat natin unang paghandaan, yung health natin. Ayun po, nagkasakit. So back to zero kami, nagparapol ako until isang araw, may isang taong nag-message sa akin. Sabi niya, sis, why you not, hindi mo i-try itong barley. Sabi niya, bakit hindi mo i-try itong barley? Baka makatulong sa anak mo. Nung una, in-ignore ko kasi baka business strategy lang ba yung nakikita natin online para lang kumita, aalukin ka, ganyan, benta-benta. Wala akong pambili, wala nga yung pera namin. Pero, napakabuti ng puso ng taong to, isinend niya sa India nang wala ako ni singkong ginastos. Yung hangad lang talaga niya is makatulong. So, syempre, free, sige, accept natin. So,
habang tumatravel si Barley pa India, sini-search ko online, ano ba tong Barley na to? Ano ba tong I am Amazing Pure Barley? So, sinearch ko po siya, ay, antioxidant. So, doon pa lang po, parang ang bait ni Lord, tinuro niya sa akin na antioxidant, ito yung gamitin mo. Di ba nagsisearch ka ng antioxidant? So, yun po. Then, nakarating po si Barley. That time si Amir, hindi na po siya kumakain talaga. So sabi ko, anak, paano mo paglalabanan pa ang ilang session ng chemotherapy? Meron po kasi kaming 9 session of chemotherapy, operation, then 3 cleaning chemo. So ayun na po siya. Sabi ko, na paano tayo makakarating sa dulo kung hindi ka kumakain? Hanggang sa dumating si Barley. So tumutulo na po yung sipon niya, inuubo na siya. Wala akong magawa kasi bumabagsak po talaga unti-unti yung immune system niya. Doon po talaga bumabagsak until nalalagas na yung buhok niya. Ganon. Tapos dumating si Barley. Tinignan ko, sabi ko, matry ko nga. Naglagay po ako ng isang sachet sa bottled milk niya. Pinatay ko yung ilaw. Kasi baka pag nakita niyang kulay green, itapon niya, ayaw niya, hindi niya dedehin lalo. Pero alam ko, gutom na siya. Siguro hindi lang talaga tanggapin ng katawan niya yung pagkain at saka yung gatas. Pinatay ko yung ilaw. Biglang bumato si Dede. After a minute, bumato. So parang naano ko, di kasi binato. So walang laman. Ang una ko pong hinawakan, yung kama. Kung tumapong ba yung gatas niya o ano. Ininom niya, pero tulog pa po siya. Ininom niya. Alam niyo yung iniyak ko, grabe. Grabe yung iniyak ko kasi nagkaroon ng laman yung tiyan niya eh. Kasi wala na talaga. Paano niya paglalabanan pa yung ibang session ng chemo kung wala na ang laman yung tiyan niya? Sabi ko, napakabait talaga ni Lord. Kasi yung content ng barley, yung mga nutrients niya, pinuno yung pagpakulang na hindi ini-intake ng anak ko. So sabi ko, sinasagot niya, talaga pong napaka-magical dito sa amin. Napaka-magical talaga, sobra. Kahit ako nung umpisa, hindi ako makapaniwala. Pero walang ibang magiging dahilan para gumaling siya. Yung sipon at ubo niya po, within 24 to 48 hours, nawala. Imagine yung 2 buwan na sipon at ubo, within 24, maybe 48 hours, ang maximum nawala talaga siya. Di ba, napaka-magic niya? Kasi walang pagkukuna, walang kinakain, walang intake, walang medicine na para doon. Pinatay ko na si Barley, nawala siya. Di ba po, doon pa lang, ang bait ni Lord. Marami siyang naging magic sa amin during that journey. Then, gano'n na po. Ayan na. Dumating si Barley, ayan na po. Kita niyo naman sa mukha niya na kahit that time na nagiging weak na siya, ngumiti. Nagulat ako, ngumiti siya. Ito doon sa Barley. Ayan. Ito po. So, tuloy-tuloy lang po kami weekly ang chemotherapy namin. At tuloy-tuloy ko rin po siyang pinaiinom. That time po, isang sachet pa lang. Sabi ni Sis Bern, si Sis Bern po pala, si upline ko po ngayon na si Veronica Taton. Yan po ang aking siguro napaka-bless ko sa buhay nilang mag-asawa. Napaka-bless ko at nakilala ko itong mag-asawa na to. Napaka-bless ko. Kaya isa rin pong masasabi ko na tayong lahat na agent of hope, huwag tayong magsasawa, mag-PM din doon sa mga nag-i-inquire sa atin or yung mga taong nakikikita nating needed talaga nila. Kasi hindi natin alam na ikaw pala yung magdudugtong sa buhay ng mga taong yun. Mali nyo po na maging magical din yung barley sa kanila. Kasi katulad ko po, never ako nagka-doubt na gawin ang negosyo. Kasi unang-una, hindi lang po tayo pera-pera. Hindi lang po pera-pera yung pinag-uusapan na dito, kundi yung maibalik ko kung ano yung magical na nangyari sa amin sa ibang tao din na nangangailangan. Ayun po. Tuloy-tuloy po ang chemo niya. Then, tuloy-tuloy din po ang pagbagsak ng immune system niya. Nagkaroon po kami ng emergency that time. Natapos na po yung 9 session ng chemotherapy niya, bigla siyang nanghina. Actually po, pinaalis ako ng doktor, yung pala 50-50 na siya that time. Ito po yun, isang araw siyang ganyan ng itsura niya. Nung gabi, ganito na siya.
nakapag-cellphone na siya. Kaya sabi ko, anak, ano bang nangyayari sa ating Magic? Sabi kong ganyan. Saka, kung hindi po siya nag-take siguro ng barley, wala pong nutrients yung katawan talaga. Wala, ito lang talaga yung laman ng katawan niya, yung gatas at barley. So, ayun na po, naging magical sa amin. Within 1 day lang yan. Then, dumating na po yung operation day. Ayan na po, May 30, inoperahan na po siya. Ayan, imagine niyo yung laki ng opera na yan, parang itong picture na to ay 5 days. 5 days to 6 days, nakatayo yan, pinipicturean ko. Ganun kabilis din nag-heal yung tahi niya. Diba po, ang laki niyan. Ganun. Tapos, saan ka nakakitang bata? Nakatayo na rin agad siya. Nakatayo na rin po siya agad. Ayan. So, thanks God po at nairaos yung operasyon. Until naobserbahan po na iba, yung likod niya nagiging times 3, times 4, times 5. Masigla siya, pero honestly po wala siyang ibang kinakain kundi dede and barley. Continuous lang po yun. Yung mga solid, wala po talaga. Kahit nakatapos yung operasyon niya, hindi siya kumakain. Ayan. And finally, pauwi na po kami ng Bahrain. Sa wakas, 7 months of staying in India, nakauwi na po kami. Diba po? Para lang kaming, parang nanaginip, tapos okay na uli. Diba? Kaya po yung iba, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi lahat ng bagay, dumadaan lang po talaga yan eh. Dadaan lang siya. Dadaan. Pero kailangan magtuloy-tuloy ka para mapagtagumpayan mo. Dadaan lang po lahat yan. Kasi that time pumasok din po sa isip kong i-stop ang chemo. Kasi nakikita ko po yung panghihina niya, pamamayat niya. I-stop ko na lang kasi baka masyadong malason yung katawan niya. Pero hindi. Sabi ko nandito na tayo at timing po na nagkaroon ng barley na supplement niya. So tuloy-tuloy po kami hanggang nakaraos na. Ayan. Ito po siya before. Then nung inoperahan. At ito po nung last chemo niya, ng cleansing chemo, di ba? Naka-superman na siya. Yan. Then, nakabalik na nga po kami ng Bahrain. Ayan na po siya. Naging ayan na po siya. Okay na po siya. Naging times 10 na yung likod niya. Parang walang nangyari. Parang walang opera sa tiyan. Di ba po? Thanks God. At lahat po yan naging okay. Ang barley po is tuloy-tuloy ko lang. Hanggang ginawa ko na po siya na every feeding bottle, every time na dededy siya, nilalagyan ko po. Nilalagyan ko ng barley. 2 years na po hanggang ngayon. Yun lang po, walang iba siyang gamot na binigay ang doktor at ang binibigay ko lang talaga barley. Diba po? Ayan. And then, yung po, nagstay po kami ng Bahrain and luckily, nabiyayaan na po ulit na isa pang baby. So, umuwi po kami dito sa Pilipinas dahil manganganak po ako. Ayun po, then last October, nag-join na po ako sa IM Worldwide. Yan, nag-join na po ako sa IM Worldwide. And then, nag-start na po ako. Kasi unang-una, hindi ka lang talaga, ito na po yung nakita ko na hindi ka lang talaga makakatulong eh. Kikita ka pa talaga. So, makakatulong na rin yung kita mo para din sa anak ko. Diba? Tapos nakatulong ka pa. Ayan na po, nag-start na po ako, shipping. Ayan. Naka-attend na po tayo ng mga event. Nito, sa loob po ng 3 buwan pa lang po ako sa IM Worldwide. Ayan, no doubt po talaga na nag-join talaga po ako. Ni kapiranggot na wala pong dumapo sa katawan ko dahil magical po talaga sa amin ang product. Ayan po, then nagkaroon na rin po tayo ng team. Sa loob po ng 3 buwan, nagkaroon na rin po tayo ng team. At ito po, nasa Bahrain pa lang. So, wala pa po akong team dito sa Pilipinas. Sila pa lang po yung mga kusa po sila. Kusa po sila nag-message sa akin na sis, parang bibili lang sila. Sis, pabili po ng copper package. Sis, pabili po ng package. Ganyan. So, napaka-bless po natin. So, ito po talaga yata ang tinalaga. Yung reason. Ayan. So,
Ayan. Ito po yung nabasa ko rin na tumanindi sa aking isipan. For I know the plans I have for you, declare the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. And this one po, is sometimes it's the journey that teaches you a lot about your destination. Diba? Tamang-tama doon na marami tayong why. During the journey, madami po tayong why. Lalo na po yung, may mga member po ako na nandito yata ngayon sila, mga cancer patient po sila ng Bahrain. Ang dami po nating why na bakit tayo, pero hindi natin alam na yung journey na yon in the ending, may bibigay sa atin ni Lord, inihahanda lang tayo talaga niya. Basta kapit lang po at tulad nga ng sinabi, tuloy-tuloy ka lang, huwag kang susuko para mapagtagumpayan mo yung success. Ayan po. Baka mapahaba na po yung aking story. Actually po, mahaba po talaga to. Shortcut ko lang. Ayan po, marami pong salamat sa pakikinig. Yan. Again po, ito lang po yung masishare ko ngayon. Again po, I'm Maricar Kasim from Team Achiever Bahrain, and I am worldwide. Thank you po. Back to you, Apniki. Wow, thank you so much, Mentor Maricar Kasing, no? Napaka-inspiring at saka at the same time, grabe yung ginawa, 'di ba, ni Lord at the same time ng Barley sa life ng anak niyo po, 'di ba? Nadugtungan ang kanyang buhay. And habang pinapakinggan ka namin, Mens, talagang yung iba, 'di ba, naiiyak sa comment, nagsasabi na nakaka-amaze talaga yung Barley and grabe. From the start, 'di ba, na nakilala mo yung Barley through Mentor Bern, 'di ba? Napaka-blessed, 'di ba? Dahil hindi siya ni isa nanghingi, 'di ba? At first sa'yo ng magkumagkano, pero nagkusa siyang bigay. And kumbaga at the same time, marami ka rin, 'di ba, natulungan, 'di ba? Dahil naging maganda yung health ng anak mo at nakita mo, 'di ba, na sobrang amazing ng Barley, maraming matutulungan. Talagang inispread mo pa po yung Barley sa iba't ibang tao. So, yun, thank you so much, Mentor. Thank you din po, Apniki. Maricar, no, sa napaka-inspiring mong story, and we're happy, no, na okay na, 'di ba, yung anak mo. Okay na po siya. So, thank you so much, Mens. And ayan, sige po. Next naman po, ay pwede po pa Mens, pa yung stop sharing. Ayan. So, God is good sa buhay mo, Mens Maricar, sabi ni Mens Fern. Ayan. So, i-click nyo lang po yung stop. Ayan. Thank you so much, Mens. Ayan. So, mga mentors, sino yung mga na-blessed, diba, sa testimony ni Mentor Maricar? Pakitype nga, I am blessed, diba? Dahil talagang even kami po na nakikinig ay na-blessed din sa buhay mo, men. So, yan. Of course, thank you so much, mga mentors, sa pagko-comment. I am blessed. And thank you so much, Mentor Maricar, for sharing. No, mukhang every testimony mens ng product, may invite ka talaga namin, 'di ba? Kasi for sure mas marami ka pang tao na matutulungan once na nag-share ka po ng testimony mo rin. So anyway, sino po ba mga mentors? Ayan, thank you so much sa mga nagko-comment, no? Syempre, meron pa tayong new partners dito sa community, 'di ba? Na gusto nating makilala, no? Hello po kay Mentor Rochelle Ekle. Ayan, Mentor Rochelle Ekle. Nandito po ba si Mentor Michelle Ekle? No, mga mentors. Ayan, hello po, men. Good evening po. Hello po, men. You can open your comments kung pwede ka po. No, para at least makilala ka rin po ng community. And of course, men, gusto lang din namin ikaw makilala, your name, background. Kung may personal testimony ka about the bar, you can share. And of course, ano po yung nilulook forward nyo sa community natin. So, mga mentors, comment nga kayo sa comment section. Welcome and congratulations, Mentor Rochelle Ekle. Yan.
Ayan, yan. Hello po, good evening po sa lahat. Ano po ako,